Jesus na pagalingin siya ni Jesus. He asked Jesus to cleanse him. Amen. Humiling niya kay Jesus na pagalingin siya ni Jesus. There Amen. is a big difference between healing and cleansing. Merong malaking pagkakaiba sa pagitan ng kagalingan at paglilinis. Healing can fix a temporal issue. Yung pagpapagaling ay maaaring i-fix o isaayos yung pansamantalang problema. Healing can stop the pain right just now. Yung kagalingan, maaaring patigilin niya yung sakit, yung pagkakataong yun. Healing can give a short solution, Yung kagalingan pwede magbigay ng maiksing solusyon. but the cleansing is different. Pero ang paglilinis ay kakaiba. Cleansing is different. Ang paglilinis ay kakaiba. Cleansing go to the root cause and clean it. Yung paglilinis ay pumupunta doon sa pinakaugat at nililinis ito. Once God cleanse you, Kapag ka nilinis ka na ng you Diyos, are completely clean. ito ay ganap na Amen. malinis. Yes, yes, yes. Nothing reminder. Hallelujah. Wala nang nanatili doon. Listen carefully. Pakinggan yung mabuti. If you receive healing, Kapag natanggap ng kagalingan, there is no guarantee walang garantiya your children will not fall into sick, ang iyong mga anak ay hindi na magkakasakit. or your family members may not fall into sick. O kaya naman yung miyembro ng pamilya mo ay hindi na No magkakasakit. guarantee. Walang garantiya. But when you are cleansed, Pero kapag ka ito ay nalinis ng when the Diyos, blood of Jesus cleanse you, pag hinayaan mo ang Panginoong Yesus na linisin ka, it not only change your life, hindi lang niya babaguhin ang buhay mo, it's going to pass on to your generation. ito Amen. ay may papasa sa kasunod ng Hallelujah. Life will be changed. Ang Yes. buhay ng iyong mga anak ay The mababago. future generation will be changed. Yes. Ang future generation ay mababago. According to my dad, Base sa aking ama, I'm a fifth generation Christian. ako ay ikalimang henerasyon ng mananampalataya. Maybe our great-great-grandfather, Nag-umpisa pa doon sa aking pinakang luluhin pa. he received that cleansing in his heart. Matanggap niya yung Amen. paglilinis sa kanyang puso. Cleansing of the forgiveness Amen. in the blood of Jesus. Paglilinis sa pamamagitan ng pagpapatawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Because he was cleansed by the blood of Jesus, Dahil siya ay nalinis ng dugo ni Jesus. the lineage follow Jesus. Yung mga Hallelujah. ina po, mga henerasyon ay Amen. sumunod kay Jesus. Yes. Hallelujah. Ikalimang henerasyon kahit hanggang ikalimang henerasyon. This is what's going to happen. Ito ang mangyayari. When God cleanses you, Kapag ka nilinis ka ng Panginoon, you will be clean, ikaw ay magiging malinis. your house will be clean, Ang tahanan ay magiging and the malinis. generation will be clean. At ang mga henerasyon na kasunod ay How magiging many want the malinis. cleanse? Yes. Hallelujah. Yes. Ito maranasan ang paglilinis Yes. ng Panginoon. Because the Hallelujah. revival Dahil ang revival not begin with our hands, not begin with our hands. Hindi sa ay hindi nakasalalay sa ating mga kamay. It's begin with our heart. Ito ang Amen. nag-uumpisa sa Amen. ating puso. God wants to cleanse you. Nais ng Diyos na linisin ka, Therefore, kung gayon, He can use your hands para Amen. magamit niya ang iyong mga kamay to bless other people. para pagpalain ng ibang tao. That is the purpose. Walang layunin. When God cleanses your heart, Kapag nilinis ng Diyos ang iyong puso, your heart and your house will be purified. ang iyong puso at ang iyong tahanan ay magiging That is malinis. the work of the Holy At Spirit. ito ay gawain ng Espiritu Santo. Amen. God revives Kapag you. nirevive ka ng Diyos, He can use your hands pwede niyong gamitin ang kamay mo to serve other para people. maglingkod sa iyong kapwa. Hallelujah. Missional. Pag-mission. Sa iyong eskwelahan, You serve people like Jesus. maglilingkod ka sa iba na gaya ni Your Jesus. friends will experience the love of Jesus through you. Ang iyong mga kaibigan ay mararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan mo. Next Sunday, Sa kasunod na linggo, your neighbor, ang iyong kapwa kapitbahay, your friends in your community ang iyong mga kaibigan sa iyong begin pamilya to ask you, ay mag-umpisong magtanong. something different in you. Ano ay ba sa Amen. iyo? I want to follow you. Gusto kong sundan ka. Because every Sunday you go to some place, Dahil kada linggo po, punta ka sa isang lugar, when you come back, pag balik mo, I feel like you're blessed for the whole week.
Piling ko ay pinagpala sa buong mundo. Amen. I want to come with you to the same place Thank on you, Lord. Sunday. Thank you, Lord. Gusto ko rin pumunta doon sa lugar na pinupuntahan mo sa linggo. Then you Amen. you invite your neighbor. Itinagong sa kanya, ipitahan ang iyong kapwa, hawak ang kamay. Bring to church. Dali kita sa church. Because God has invited you. Dahil na-revive ka ng You're Diyos. never afraid of anyone. Hindi ka natatakot sa You're never ano. afraid of anything. Hindi ka natatakot sa ano. Amen, Papa? Amen po ba? Amen. 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 Let me finish with this. Nais ko tapusin sa pamilya. There are two things Jesus did very unusual. Merong dalawang bagay na ginawa ang Panginoon na di pangkaraniwan. The Amen. Bible says Sabi ng Bible, the leper ang kitongin, came to Jesus, lumapit kay Jesus, worshiped Jesus, sinamba niya ang Panginoong Jesus, then he prayed to at siya Jesus. nanalangin kay Jesus. The Bible says Jesus did not answer. Sabi ng Bible, hindi tumugon si Jesus. Instead of speaking, Sa halip na magsalita, Jesus did something merong ginawa ang Panginoon that is unusual, na pangkaraniwan, di Kakaiba. pangkaraniwan, that is powerful. na makapangyarihan. No one can do that. Walang sino man maaaring gumawa nun. You know, during COVID time, Alam niyo, nung panahon ng pandemic, COVID, we need to tell our boss kailangan namin sabihan ng aming amo, ang aming boss, in our workplace, sa aming pinagtatrabahuhan. if we meet any people those who have COVID, just an Kapag nakatagpo kami sa isang tao na may COVID, if I meet the person, kapag nakatagpo ako ng isang tao, I don't have COVID yet, wala pa akong COVID, even if I meet someone affected by COVID, kapag ako ay nakatagpo ng isang tao na may naapektuhan, nagkaroon ng COVID, I am not allowed to go to work. hindi ako allowed na pumasok sa aking trabaho. Do you know that? Yeah, Alam niyo ba yeah. yun? I'm not allowed. I'm not allowed to go Hindi to ako tatanggapin, hindi ako allowed na the pumunta sa trabaho. reason, Ang dahilan, for example, you are a COVID person. halimbawa ako daw yung may COVID na tao. You are healed in the name of Jesus, okay? Okay, amen ba sir? Kapag pinagaling sa pamamagitan ni Jesus, Just an example. isang halimbawa lang to. If he got COVID, Kapag siya ay nagka-COVID, if I come near to him, if I come near Lumapit. to him, kapag lumapit siya sa akin, because of his breath, dahil sa kanyang hininga, I can be infected. maaari akong mahawa. I go home, Ako yung uwi, I carry the COVID, dagdala ko yung COVID, and I gave it to my wife. at yan yung ibibigay ko sa aking asawa. It can spread. Yun ay lalaganap. You understand? Naunawaan niyo? Now the same picture here, Ngayon, parehong prinsipyo, leper yung kitongin is very dangerous disease. ay isang mapanganib na nakakahawang sakit. If Kakahawa. you're blind, Kung ikaw ay bulag, and you're lame, kung ikaw ay Pilay. bilay, no problem. walang problema. Anyone can come near you. Maaaring kahit sino, pwedeng lumapit sa iyo. But if you're a leper, Pero kapag ka ikaw no bulag, one will come to you. walang sino man ang lalapit Therefore, sa the iyo. person need to say, unclean, unclean. At ang isang tao magsasabi na, marunong. Now, Ngayon, listen. Are you with me so far? okay, makinig. Here, this leper came to Jesus. Ngayon, yung kitongin na ito lumapit kay He Jesus, worshipped him. sinamba niya si Jesus. He's not supposed to worship God Hindi dapat na sambahin ang because Panginoon he's Jesus unclean. dahil siya'y marumi. But still, he decided to worship God. Sa kabilaan noon, nagdesisyon pa rin siya na sambahin ang He's Jesus. not supposed to talk to anybody. Hindi siya dapat nakikipag-usap sa iba. But still, he spoke to Jesus. Sa kabila nito, nakipag-usap siya kay Jesus. When Jesus looking at him, Nung tumingin si Jesus sa kanya, Jesus supposed to go away from him. Jesus supposed to go away Dapat. supang-suko dapat lalayo si Jesus. because you're unclean. Dahil ikaw ay marumi. I'm holy. Ako ay banal. I should be away. Right? Dapat ako ay malayo. Tama? The Bible says Sinasabi ng Biblia. Jesus Kang Si Jesus. lumapit sa kitong. Touch na Tumingin po siya kitungin. ni Jesus. Ini po yung kitungin. Wow. Hallelujah! He touched him. Hallelujah! Tumingin po siya ni Jesus. Listen. Hindi siya natawa. Are you ready? Something very unique happened here. Handa na ba kayo? Kamagin Pastor. Usually, Karaniwan, naturally, Natural. karaniwan. I touch him, Kumita mo siya, I should be infected. Yeah. maawa dapat na ako.
Is that okay? Yeah. Naintindihan niyo po? Is that right? Yeah, Ano yeah. po ba? Because he is infected. Dahil siya ay nahawa, kung may ketong, I touched him. hinipo ko siya, I should be infected. Oh, dapat mahawa niya ako. But no, Pero ngayon, something happened very different. meron nangyari na kakaiba. I touched him. Hinipo ko siya, Jesus touched the leper. hinipo ng Panginoong Jesus yung ketongin, Jesus did not infect it. pero sa Jesus ay Amen. hindi nahawa. Instead, Hallelujah. Halip, something came from Jesus and went to his body. merong lumabas kay Yesu Kristo na pumunta doon sa katawan ng may ketong. Other way around. Other way around. Ano This meron? is not coming from you to me, but something came from Jesus to him. Hindi yung kabaliktaran na sana mahawa si Jesus ng ketongin, kundi si Jesus, siya yung nakahawa. Merong kapangyarihan na lumabas kay Yesu Because Kristo. Jesus is powerful. Yeah. Kapangyarihan. Amen. Hindi Amen. nakahawa ng anumang mga sakit. Nothing can come near him. Amen. Nothing can come near him. Walang Hallelujah. anumang mga sakit na makakalapit sa Yeah. Came to Jesus. Dahil siya lumapit kay Jesus, His healing power. ang Yeah. kanyang His pagpapagaling, cleansing power. Yes. Cleansing ang power. kanyang paglilinis, Cleanse the leper. Yeah. ketongin. Amen. Hallelujah. Pinatawad. Hallelujah. Ito ang nangyayari Yes. kapag lumapit ka kay Jesus. Amen. Ito ang Yeah. nangyayari kapag lumapit ka kay Even if you Jesus. feel like unclean. Kahit Amen. ikaw ay marumi. Even if you feel like unforgiven. Yes, Kahit Lord. pakiramdam mo na hindi ka Even pinatawad. if you feel like I'm not worthy. Kahit pakiramdam mo na hindi ka When you come to pinatawad. Jesus. Pag lumapit ka kay When Jesus. Yes. you worship him. Hallelujah. When you pray to him. Pag Amen. nanalangin ka sa Kanya, And he touches you. Yes. Hinawakan ka, Your hinipo body ka. will be revived. ang You iyong will be. katawan ay marirevise. Your spirit Amen. will be revived. Ang iyong espiritu ay marirevise. Yes. Will be revived. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Same person. Hindi ka na magiging kagaya natin. Yeah. Hindi ka na magiging kagaya natin. Yes, Lord. Tayo po na sa ito ngayon. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, salamat Nais kami. maranasan ang pagkilos ng Panginoon Jesus. Amen. Music, please. Can we have the music, please?